Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong habiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaanan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kalooban na nagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawan namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan. At sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakilala nila ang Diyos. At sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa. At nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid. At ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal.
at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibinggit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa napakukupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, isa sa itang mahal, mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan nagmumula ang Mesiyas. Pagparito niya, ngunit alam naman nating kung saan nagmula ang taong ito.
Kaya nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y kilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiumpo muna po ang lahat. Ako ba'y nakikilala ninyo? Yan po ang malakas na sinabi ni Jesus sa templo sa kabila ng mga nagbubulong-bulungan sa paligid niya. Na may iba nagsasabi, ay baka nakilala na ng mga Pariseo na siya nga ang Mesiyas. May iba naman nagsasabi na, ay, hindi naman natin alam kung saan nanggaling ang Mesiyas. Kilala natin siya eh. Dalawang magkaibang pagkaintindi. Pero kay Jesus, at pag si Jesus ang nagsalita, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagdadalawang isip, ay kanyang itinutuwid. Lahat ng mga tila'y kuro-kuro sa tabi, itinutuwid ni Jesus para mapahayag niya at mapakilala niya kung sino talaga siya. Hindi ba sa isang ugnayan, mahalaga din ang pagkakilala? Bago magsimula ang pagkakaibigan, nagsisimula ito sa pagkakilala sa bawat isa. Ay, yung kumare mo, paano kayo naging magkumare? Nagsimula kayo sa pagkakilala sa bawat isa. Aalamin mo yung pangalan niya, aalamin mo saan siya nakatira, alam mo kung ilan ang anak niya, may asawa ba siya o wala. At dahan-dahan sa paglalim ng pagkilala nyo sa bawat isa, lumalalim din ng ugnayan ninyo bilang magkakaibigan. Ganon din naman sa buhay mag-asawa, hindi ba? Nagsimula sa pagtanong, ano ang pangalan mo? Tapos ang kasunod niyan, anong number mo? Ang sinagot sa'yo, number 1, nako, umalis ka na, iba ang sinagot. Pero bawat ugnayan ay nagsisimula sa pagkakilala. At ang ating ugnayan din sa Diyos ay nagsisimula sa ating pagkilala sa Diyos. Marahil ang iba sa atin dito nagsimula ang debosyon dahil may nagpakilala sa atin kay Jesus Nazareno. May isang kaibigan na umakay sa atin, sinamahan tayo, lalo-lalo na sa mga panahon na tayo'y baksak na. Sinamahan tayo at sinabi, halika, pupunta ako ng Quiapo, sumama ka sa akin. Tapos meron kang instant tour guide, tuturo sa ito, kasama ka sa pahalik. At sabihin, magdasal tayo. At simula noon, bumabalik-balik ka na rito. Nagsimula sa isang pagkilala at pagpapakilala. Marahil ang iba dito nagkaroon ng debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil pinakilala ng magulang. Sinasama ng tatay, panagsisimba o ng nanay. Kaya habang at siya'y lumaki na, may sarili ng pamilya, pumupunta pa rin sa Quiapo dahil nagsimula ito sa pagpapakilala ng kanyang magulang kay Jesus Nazareno. At hindi ba nagsisimula sa ganun eh? At sa ating patuloy na pagbabalik, sa ating patuloy na pagdarasal at pakikinig sa salita ng Diyos, mas nakikilala natin sino si Jesus Nazareno. Nagiging mahalaga siya sa buhay natin, kaya tayo balik ng balik dahil
natagpuan natin at nakilala natin si Jesus. Nakilala natin sino siya, ano ang kanyang aral at turo. At ito ang nagdala sa atin tungo sa malalim na pananampalataya sa Kanya. Kaya maganda rin sa panahong ito at paglalakbay natin sa panahong ito ng Kwaresma, ay patuloy tayong inaanyayahan na kilalanin si Jesus. Kilalanin ang Kanyang aral at turo. Kilalanin si Jesus sa pamamagitan ng Kanyang mga pagpapahayag. At nang sa ganon, madala tayo sa malalim na pananampalataya at pagkilala sa Kanya. Sa ating ebanghelyo, at kung babasahin po natin ang ebanghelyo ng mga nakaraang araw, si Jesus po ay nagpapakilala. Ipinapakilala niya ang Kanyang sarili sa mga nakikinig sa Kanya. Kaso nga lang, ang problema, sa kabila ng pagpapakilala niya, hindi pa rin sila naniwala sa Kanya. Sana tayo din bilang Kristiyano, hindi ganoon. Na pag ang si Jesus Nazareno ay nagpapakilala sa atin, taimtim tayong nakikinig sa Kanya, taimtim tayong naniniwala sa Kanya at nakikinig, nang sa gayon, ang ating ugnayan sa Kanya ay patuloy na lumalim. Makilala si Jesus. At ang paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma, ito ang hilingin natin sa Panginoon. Pwede nating hilingin sa Kanya, Panginoon, aking dalangin, patuloy kitang makilala. Nang sa gayon, ang aking pananampalataya sa iyo ay mas lalong lumalim. Ang aking tiwala sa iyo ay mas lalong tumibay. Gusto nating makilala sino si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating itugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagkapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga tao hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod ako.
sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasala para na papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso at yadyab kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami idya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,